ang wallet na maswerte. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pagsikat ng Seiko Wallet at kung bakit sa loob ng maraming dekada ay naging bahagi ito ng usapang regalo, suwerte at pagiging pangmatagalan sa kulturang Pilipino. Pero bakit nga ba naging espesyal ang isang simpleng pitaka? Bakit kapag regalo ang usapan, may mga taong nagsasabing bigyan ng Seiko Wallet yan? Tara at ating alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Bing Gonzaga. Salamat sa suggestion mo. Simulan natin sa pinakaunang tanong. Ano nga ba ang Seiko Wallet? Ang Seiko Wallet ay isang brand ng wallet na matagal nang kilala sa Pilipinas. Kilala ito dahil sa matibay na materyales, klasikong disenyo, at reputasyon nitong tumatagal ng maraming taon kapag maayos na ginagamit. Ngayon, may isang nakakatawang kalituhan na paulit-ulit nang nangyayari sa maraming Pilipino. Maraming tao ang nag-aakalang konektado ito sa sikat na Japanese watch company na Seiko. Ang dahilan ay pareho silang gumagamit ng pangalang Seiko. Ngunit ang Seiko Wallet na kilala sa Pilipinas ay hindi bahagi ng Japanese watch company na gumawa ng mga sikat na Seiko watches. Sa pagdaan ng panahon, naging sarili na nitong tatak sa isip ng maraming Pilipino. At aminin natin, may kakaibang dating ang pangalan. Kapag sinabi mong Seiko Wallet, may pagkaseryoso. Hindi ito tunog pitakang ginagamit para itago ang resibo ng fishball. Tunog itong pitakang may nakatiklop na warranty card ng rice cooker na hindi na mahanap kung saan binili. Sa maraming taon, naging simbolo ito ng pagiging praktikal. Hindi ito binibili para sa forma lamang. Binibili ito dahil inaasahang tatagal. May mga taong ang nagsasabing mas matagal pa raw buhay ng kanilang Seiko Wallet kaysa sa ilang relasyon na nasaksihan nila sa Facebook. Ngunit ang tibay lamang ba ang dahilan ng pagsikat nito? Diyan tayo pupunta sa susunod na bahagi. Ngayong alam na natin kung ano ang Seiko Wallet, tanungin naman natin kung bakit ito naging napakasikat. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang reputasyon nito bilang matibay at maaasahan. Sa Pilipinas, mahalaga ang konsepto ng sulit at sa loob ng maraming dekada, nakilala ang Seiko Wallet bilang pitakang tumatagal sa araw-araw na paggamit. Kaya naman, marami ang bumibili nito hindi lamang para sa sarili, kundi bilang regalo rin. Malaki rin ang naitulong ng sikat nitong jingle sa pagsikat ng brand. Noong panahon ng radyo at telebisyon, paulit-ulit itong naririnig ng mga Pilipino hanggang sa naging bahagi na ito ng popular culture. Marami ang nakaaalala sa mensahe nitong ang Seiko Wallet, ang wallet na maswerte. Pati na rin sa linyang nagsasabing balat nito ay genuine. Dahil dito, hindi lamang tibay ang naiuugnay ng mga tao sa produkto, kundi pati na rin ang ideya ng swerte at magandang kapalaran. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang nakangiti kapag naaalala nila ang jingle na ito. Isa pang dahilan ay ang paraan ng pagkalat ng reputasyon nito. Noong wala pang social media at online reviews, ang pinakamabisang marketing ay rekomendasyon ng ibang tao. Kapag may isang produktong subok na ng pamilya, kaibigan o katrabaho, mabilis itong nakikilala at napagkakatiwalaan. Dagdag pa rito, nagkaroon din ito ng imahe ng pagiging maaasahan at responsable. Noong araw,
Madalas itong makita sa mga profesional, negosyante, at mga taong kilala sa pagiging praktikal sa pera. Dahil dito, unti-unti itong naging higit pa sa isang pitaka. Naging simbolo rin ito ng pagiging responsable sa pananalapi. Ngunit habang tumitibay ang reputasyon nito bilang isang matibay na wallet, may isa pang paniniwala na lalong nagpasikat dito. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa mga paniniwala tungkol sa swerte. May mga taong naniniwalang maswerte ang pulang damit sa bagong taon. May nagsasabing dapat puno ang mesa kapag medianoche. May iba namang hindi agad inuubos ang laman ng alkansiya. Sa pagdaan ng panahon, naisama rin ang Seiko wallet sa usapang swerte. May lumaganap na paniniwala na kapag niregaluhan ka ng Seiko wallet, dadami ang pera mo. Ang iba naman ay naniniwalang hindi dapat walang laman ang wallet kapag ibinibigay bilang regalo. Kaya madalas may nakasuksok na barya or perang papel sa loob. Mahalagang linawin na wala itong siyentipikong ebidensya. Walang pag-aaral na nagpapatunay na automatikong yayaman ang isang tao dahil lamang sa brand ng kanyang wallet. Sa pagtatapos ng ating lecture sa Seiko wallet, nalaman natin na ito ay sumikat dahil sa kombinasyon ng tibay, magandang reputasyon at sikat nitong jingle na tumatak sa isipan ng maraming Pilipino. Nakilala ito bilang isang maaasahan at pangmatagalang pitaka, habang ang mga linyang wallet na masuwerte at balat nito ay genuine, ay lalo pang nagpatibay sa imahe nito bilang higit pa sa ordinaryong wallet. Bagamat walang siyentipikong ebidensya na nagdadala ito ng swerte, naging bahagi ito ng kulturang Pilipino at nanatiling simbolo ng tibay, praktikalidad, at magandang kapalaran sa mata ng maraming tao. Seiko Wallet, ang wallet na maswerte.